Wow, grabe! Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakakagawa nito at hindi ito nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Hindi ko akalain na posible pala talaga. A giant transport hub bigger than the Integrated Terminal Exchange or PITX could soon rise in Quezon City. The MMDA will first conduct a feasibility study on both traffic management and the engineering design of the project, which will be funded by the World Bank. Alam mo ba na may isang proyekto na magpapabago ng takbo ng kasaysayan ng Pilipinas? Isang plano na kung magtatagumpay, babaguhin ang buhay ng milyon-milyong Pilipino. Pero halos walang nakakaalam nito. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang bagong syudad na itatayo mula sa wala? Isang lungsod na 70,000 hectares ang laki. Mas malaki pa sa Metro Manila. Pwedeng isipin mong imposible ito, pero ito na mismo ang nangyayari ngayon. Isang bagong lungsod? Pero paano? Marami na ang nagtangkang solusyonan ang traffic sa Metro Manila, pero sa kabila ng lahat ng elevated expressways, coding schemes, at skyways, parang lalong lumalala ang sitwasyon. Dito papasok ang napakabangis na plano ni Pangulong Bongbong Marcos, ang lihim na solusyon sa traffic ng Metro Manila. Noong April 2024, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na dapat isang malaking solusyon ang gawin, hindi yung paunti-unti lang. Kaya ang sagot, isang bagong syudad sa Quezon Province, isang lungsod na kasing laki ng isang bansa. Pero teka, paano ito magiging iba sa New Clark City? Alam naman nating sinubukan na noon ng mga dating administrasyon ang ganitong proyekto. New Clark City sa Tarlac, Putrajaya sa Malaysia, at Nusantara sa Indonesia. Pero kung naging matagumpay ang mga ito, bakit hindi pa rin natatanggal ang traffic sa Metro Manila? Dito papasok ang kakaibang approach ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang gagawin nila para magtagumpay ito? Hindi lang ito isang ordinaryong urban development. Hindi lang ito basta relocation ng mga opisina ng gobyerno gaya ng ibang proyekto noon, kundi isang kumpletong shift ng development sa Pilipinas. Pero paano nga? Una, ang lokasyon. Malapit sa Pacific Ocean. Pangalawa, ang sukat. Halos kasing laki ng buong Metro Manila. At ang target, hindi lang ilipat ang mga opisina, kundi gawing bagong sentro ng ekonomiya. Kung dati, laging Metro Manila ang epicenter ng lahat. Pero sa proyektong ito, ang bagong syudad ang magiging economic powerhouse ng bansa. Pero may isang malaking tanong, kailan ito mangyayari? Dito na tayo napapaisip, kailan talaga ito magsisimula? May eksaktong petsa na ba? May master plan na ba? Ito ang tanong na nag-aabang ng sagot. Pero isang bagay ang sigurado, ang proyektong ito ay isang game changer. Kung mangyari ito, babaguhin ito ang Pilipinas. Kung hindi, mananatili tayong stuck sa traffic, polusyon, at overpopulation ng Metro Manila. At ngayon, ikaw, anong tingin mo kaibigan? Magtatagumpay kaya ito? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Mateo 6 verse 33. Ngunit maghanap muna kayo ng kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa inyo. Ang proyekto ng bagong lungsod sa Quezon ay tila isang malaking pangarap, isang bagong pag-asa upang mabawasan ang bigat ng buhay sa Metro Manila. Pero kahit gaano ito kalaki, may isang lungsod na higit pa rito, ang kaharian ng ating Panginoong Diyos na walang hanggan. Sa mundo, patuloy tayo naghahanap ng mas maganda,
mas maayos at mas maginhawang lugar upang manirahan. Pero ang tunay na tahanan natin ay hindi dito sa lupa. Kahit gaano kaganda ang itaguyod at itayong syudad ng tao, ito ay lilipas, maglalaho at mawawala. Pero ang kaharian ng ating Panginoon Jesus ay mananatili magpakailanman. Ngunit paano natin makakamtan ang walang hanggang lungsod ng ating Panginoon Diyos? Ang ating Panginoon Jesus mismo, siya lamang ang daan. Sa Mateo 6 verse 33, sinabi ng ating Panginoon Jesus na unahin natin ang ating Panginoon Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng pangangailangan natin ay kanyang ipagkakaloob. Ang problema ng traffic, kahirapan at kaguluhan, gayon din ang kakulangan ng espasyo sa Metro Manila ay totoo. Pero higit pa riyan, may mas malaking problema ng kasalanan na humihiwalay sa atin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga dumating ang ating Panginoon Jesus. Dahil alam niyang kahit anong lungsod ang itayo natin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya't siya mismo ang gumawa ng paraan. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Nabuhay muli at inihanda ang ating lugar sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga naman, nasaan ang iyong puso, kaibigan? Iniisip mo ba ang bagong lungsod sa Quezon ang magiging sagot sa lahat ng problema? O nakita mo ba ang tunay na sagot ay nasa kaharian ng ating Panginoon Jesus na walang hanggan? Ang totoo, kahit anong lungsod ang ating itayo, hindi nito masusolusyonan ang tunay nating pangangailangan. Kaligtasan sa kasalanan. Ang tunay na bahay natin ay nasa piling ng ating Panginoon Kristo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang hanggang pag-ibig sa amin. Na dahil sa aming Panginoon Kristo ay may pag-asa kami ng buhay na walang hanggan, buhay na mapayapa, buhay ng kasaganaan na hindi po namin masusumpungan lamang dito sa lupa, kundi masusumpungan po namin sa panghabang buhay kasama po namin kayo sa langit na bayan. Tulungan kami, Panginoon, na ituon ang aming pansin sa mga makalangit na bagay at hindi sa pansamantalang tirahan sa lupa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ang aming Panginoon Diyos at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatatumasamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.